So ayan mga ka-newbie, may isang washing machine tayo dito, single tab. May ito troubleshoot tayo dito ngayon. So bali ang pagkakasabi ng ating customer ay bigla-bigla na lang daw itong huminto. So sinaksak na ni sir ang ating plug at papa-operate natin sa kanya. Sige bro, anin mo, tirahin mo. So mapapansin mga ka-newbie ay okay naman yung kanyang timer. Nga lang ay wala tayo nakikitang reaksyon sa kanyang pinaka pulsator. So bali hindi na rin umiikot yung kanyang pulsator. At kung ating papakinggan sa kanyang makina ay wala naman tayong naririnig na kahit anumang ugong. So ang gagawin natin ay tatanggalin natin tong dalawang tornilyo na to at titingnan natin yung kanyang ilalim. So mga ka-newbie, nabuksan na natin yung kanyang pinakalikod. Bali nandito na tayo sa harapan ng ating wash motor. Then sasaksak ulit natin ito kung may makikita tayong reaction sa ilalim. Then proceed tayo sa kanyang timer. Umiikot naman yung kanyang timer. And yan. So wala kahit anong reaction ano. Ayan. So visual checking muna tayo ngayon mga ka-newbie. Then after nyan tanggalin natin itong kanyang pinaka wiring dito. Tanggalin muna natin yung saksakan. So ito yung susunod natin mga ka-newbie, no? May pinaghihinalaan tayo dito kaya wala tayong naririnig kahit anumang reaction. So tanggalin muna natin to. So ayun mga ka-newbie, nabaklas na natin yung kanyang pinaka wiring dito. Bali ang pangunahing suspect natin dito ay yung kanyang thermal fuse, no? Bali i-check natin to. Pagka nakakuha tayo ng continuity dito ay puproceed tayo sa kanyang pinaka wiring ng motor. So ito muna yung uunahin natin ano, kasi wala tayong nakikitang reaction kahit konti. Gamit pa rin tayo ng tester, continuity, taas basher, ohms, pwede na yan basta may makuha tayong continuity dito. So mga ka-newbie, bali nandito na tayo sa harapan ng ating thermal fuse. Ito yung kanyang thermal fuse. Pagka may nakita kayong kulay black dyan, ibig sabihin yung kanyang thermal fuse. Bali check natin to. Wala tayong makukuha ang reading, no mga ka-newbie, kahit konti. Pagka may reading tayo nakita dito, ibig sabihin ay buo ang ating thermal fuse. So yan, buo ang ating thermal fuse. So meaning mga ka-newbie, wala dito yung problema, no. So ngayon magpo-proceed na tayo sa kanyang pinaka wiring ng motor. Balik lang natin to. Bago nga pala yan, syempre kailangan muna nating i-check yung kanyang supply. So dito tayo sa kanyang power cord. Itong dalawa, puti at itim, ito po yung nanggaling dito sa ating pinaka power cord. So dito tayo sa kabila, so line 1, line 2. Test tayo dito. So wala. Ayan. So wala tayo nakuha dito. So, wala. Tusok natin na maayos. Wala. Lipat tayo sa puti. Ayun. Lipat tayo sa puti. So wala mga ka-newbie. Lipat tayo sa itim. Meron. Ibig sabihin ito yung linya nya. Meron tayong nakuha. Lipat tayo sa kabila. Meaning to mga ka-newbie ay ito na yung kakadugtong ng puti. So dapat ay may makuha tayong reading dito. So meron kompleto. So buo ang ating easy cord, buo ang ating thermal fuse. Proceed na tayo dito sa kanyang pinakamotor. So sa pagbabaklas nito mga ka-newbie, depende na lang sa inyo kung magpuputol pa kayo dito. Pwede naman kayo magtusok dito, no. Pero para mas klaro, mas makita nyo maayos, pwede na kayo magputol din pagdugtong nyo lang mamaya. So tirahan nyo na lang ng konti yung inyong putol para hindi kayo malito pagbabalik. Putulin natin yan, balta natin. So matik yan mga ka-newbie, pagka original motor pa yung ating mga unit, ang kanyang pinaka common dyan ay itong kulay blue. So dito na agad tayo magpo-proceed sa kanyang kulay blue, then dito sa kulay puti. So kung may papansin ay may nakuha tayong 4 ohms ng mga ka-newbie, ibig sabihin buo itong linya na to. Ito pong linya na to ay para sa capacitor. So buo 4 ohms, din dapat dito makakuha man lang tayo ng 5 o 4 ohms din. So kung mapapansin mga ka-newbie, buo naman yung ating motor. Yan o. So 4 ohms
4 ohms din. Then dapat ito pagka dikit natin itong dalawa, dapat may makuha tayong 8 ohms mga ka-newbie. Ayun, so 8, 7 okay na yan kasi hindi masyadong accurate yung ating tester. 7 ohms okay na yan mga ka-newbie, meaning buong buo ang ating motor. At pinagtataka natin na bakit hindi umaandar. So ngayon hahanapin natin yung kanyang pinaka problema. Ayan. So susunod natin mga ka-newbie ay yung kanyang capacitor, no? Capacitor naman ang ating isusunod. So labas lang natin yung kanyang capacitor. Yeah. Yun. Ang capacitor niya mga ka-newbie ay 9 UF. Yun. So dito tayo magte-tester, no? Yan. So may isa pa tayong pinaghihinalaan dito mga ka-newbie at tirahin natin mamaya. Ito, tetesterin natin to. Yan. So pagtetester ng capacitor, punta lang tayo sa UF. Then lipat lang natin tong ating test prod. Yan. So dapat ay may makuha tayong ohm sa kanyang capacitor. So ito, tusok lang tayo dito. At tusok lang tayo dito. Yun. Walay. Yun. So wala tayo. So hugutin na lang natin para makasigurado tayo, no? Alisin na lang natin. Capacitor. Para sure. Ayun, wala. Oops. Yun, mayroon. Nadali na. So ito, ikot lang natin yan. Yun, no? 7.6 mga ka-newbie. Meaning pwedeng hindi. Kasi 9 UF yung kanyang pinaka standard na resistance yan, kung mapapansin nyo. Yun. 9 UF, then 7.6 yung ating nakukuha dito. Yan. So kung hindi kayo sigurado, 7.6. So dapat makakagpaikot pa rin to ng motor nga kanina nung ating ina-actual na pag-test, wala tayong nakukuha kahit konti man lang naikot, meaning may iba pang problema. Ang gagawin natin mga ka-newbie ngayon ay magre-rekta tayo. Ito yung tinatawag nating rekta. Dito talaga walang lusot, no? Makikita natin walang lusot dito. So paano natin gagawin yan? Kunin lang natin yung ating pinaka easy cord. Baltan lang natin yan, no? So ito, konting idea na lang din to sa mga veteran technician natin dyan. So alam na to. Sa mga beginner ay dapat alam nyo na rin to. So itong ating kulay blue, ibabalik lang natin yan dito sa kanyang pinaka kulay blue din. Iyo, no? Tali lang natin yan. Then yung linya ng ating capacitor ay dito yan, no? Kahit magkabaligtaran mga ka-newbie, walang problema. So tali din natin yan dito. So ito yung tinatawag nating rekta, para malaman talaga natin kung alin ang may problema. Dito makakapag-finalize na tayo. Pag ito mga ka-newbie ay hindi pa umiikot, na-rekta na natin, meaning ay may problema na ang motor. Yan. Then yung ating line 2, yan, mula doon sa ating easy cord, yan, pumunta yan dito sa ating pinaka timer. So dito tayo ngayon magpuputol. Ayan, putulin natin to. Ayan, galing yan dun sa ating timer. Kasi mukhang ang problema na ito ay timer. Pero para makapag-finalize tayo, ay magre-rekta tayo. So yan, hawak ko lang yung kabilang dulo, no? Hawak natin yung kabilang dulo at pag-spark lang natin yan dito, no? So hindi na tayo gagamit ng timer. So rekta na to. Dito iikot na talaga yung ating unit. So saksak ko lang. Sana. Yan. Yan. So hawakan nyo lang mga ka-newbie, ingat lang kayo, no? So hindi na tayo gagamit ng electrical tape dito kasi demo lang naman tong ating ginagawa. Yan, tras ko lang. Hawak nyo lang yung kabilang dulo, then saksak kayo. Yun, nakasaksak na, no? At alalay kayo dito. Then simulan yung pag-spark. You know. So meaning mga ka-newbie ay nakita na natin ang problema. Yan o. Anong ikot dyan? Pakanan. Tingnan mo nga. Pakaliwa.
Pakaliwa yan ha. Pakaliwa. Ito. Pakanan. So nakita na natin mga ka-newbie yung problema. Pakita ko lang sa inyo yung motor. Ayan, para makita nyo. Wait lang. Yun no. Nakadali na. Yan. So kita na. Yan. Kita na. Yan o. Ayun. So sa madaling sabi mga ka-newbie, ang problema ng washing na ito ay timer. Ayan o. Tanggalin na natin. Baka tayo makakuryente pa. Patay. Timer. Timer lang. Yung naging problema niya mga ka-newbie ito. Itong kanyang pinaka-timer no. So try natin pihitin to. Yan. Kung mapapansin mga ka-newbie, gumagana naman yan. So ito yung natira sa kanya. Itong kulay dilaw, gray, saka brown. Siya po yung tumagos dito. Yan yung connection ng ating pinaka-motor. Now itong kanyang pinaka-brown, yan, konektado po yan dito sa ating line 1 or line 2 no. So ang kasama niyan, naging puti yan. So ang kasama niyan ay kulay black. Ito kulay black, yan naman po yung konektado dito sa ating thermal fuse. Ayan, then ito po ang brown at yellow, yan po yung konektado naman dito sa ating capacitor at linya din ng capacitor mula dun sa ating pinaka motor. So ngayon ay ikakabit na natin to mga ka-newbie, ito. So ang pinabili natin sa ating customer ay 3-wire lang. So tunghayin nyo po ang paano po ikakabit ito. So simple lang po kahit hindi ko na ipakita sa inyo. So itong nag-isa dito, yung kulay brown, ayun po ay para po doon sa ating pinaka-common naman na nanggaling sa ating motor. So ito pong red and yellow, yan po ang i-connect natin dito sa gray at yellow din. Ito po yung linya naman na nanggaling sa capacitor. So hindi ko na ipakita sa inyo, so madali lang yan para hindi na tayo humaba. So yan mga ka-newbie, tapos na nga nating i-wiring yung kanyang pinaka-timer dito. Yan, so pagmasdan ng ating pinaka-wiring, paliwanag ko lang po ng konti. Ito pong ating kulay brown, yan po yung nagsusolo, tumaas yan, bumaba at naging line 1. Ito po yung nakakonect dito sa ating pinaka-common. Ito po sa saksakan niya, ito. Then yung kasunod naman po niyan, kulay dilaw, yan tumaas at bumaba. Yan naman po ay nakakonect sa ating capacitor. Yan po yung ating reverse o yan yung ating forward. Sumaalin dyan sa dalawang yan. At next natin itong kulay pula. Itong kulay pula ng ating timer. Then tumagos po yan, naging kulay gray. Bumaba naman po yan at kulay gray pa rin. Yan naman po ay kumonekta ulit sa ating reverse o forward ulit. So yung dalawa na yan, gray at dilaw, yan po ay nakakonect naman sa ating pinaka motor. Ito po yung ating linya. Yan. So dalawa, yan dalawang yan. So yan solo po na yan, yung ating common. So yan po ay nakakabit dito sa ating thermal fuse. So bago ang lahat, bago tayo magsaksak ay mag final testing muna tayo ngayon. Bali nakaikot na po yung ating yung ating timer. Yan, mapapansin yan. Yan, ayusin ko lang yung aking camera para tayo makapag-testing na maayos. Iyon. At kukunin lang po natin ang ating mahiwagang tester na bulok at yung kanyang power cord. So hindi muna tayo basta-basta sasaksak mga ka-newbie, no? Kasi dapat tayo ay makasigurado sa ating pinaka-wiring, no? Kasi once na nagkamali tayo, kahit isa ay pwedeng masira yung ating pinaka-motor, no? Ngayon ay magse-set ulit tayo sa 1K. Titingnan natin kung uubra na tong ating tester. So sana umubra naman na para makapag-final na tayo. So tandaan mga ka-newbie ay naka-timer na tayo, ha. Yan. Meron na. Yan, meron na. Yan o, dapat meron na. Ayun o. Yan ang sinasabi ko. So dapat mamamatay mga ka-newbie. Yun o, dapat mamamatay. Yun o, namatay. Nabuhay ulit. So strong na yan mga ka-newbie, ano. Wala na yang normal. Wala na siyang normal wash. At magsasaksak na tayo ngayon. So yun lang ang pagtetest. At magtatali na tayo magsaksak ngayon. Naka-charge pa tayo. Ayan. So ito yung ating plug. At titingnan natin kung okay na yung atin. Yan. Hindi pa natin nabubuo yung ating timer, ha. So yung ating boss yun. Parang yun na. Saksak na natin mga ka-newbie to. Naka-timer pa rin tayo. Tingnan natin kung puputok yung ating motor. Yun. And naka-timer pa rin tayo, yan. Naka-timer pa rin at magsaksak na tayo. Ayan. Kapag yan hindi pa gumana, tayo ay uwi na. Ayun.
Dali na, batang bata. Ayan yung kanyang, kita pa kita. Ayan. So matagal yung kanyang ikot mga ka-newbie. Yan. So nag forward. Yan yung sinasabi ko sa inyong strong wash na. No, ibig sabihin mga ka-newbie, ang strong wash niya ay konti yung pahinga, matagal ang ikot. Yan, yun. So ikot siya agad. Kapag ka normal wash naman, medyo matagal ang pahinga, konti ang ikot. So kabaligtaran, no? Yan. So naka strong wash tayo. Ayan. Kasi 3 wire yung pinalit natin, yung ating original na timer ay 6 wires. Ayun na sinasabi ko. So okay na mga ka-newbie yung ating connection at bubuuin na lang natin to. Ayan o. Ayan. So ganun lang kasimple mga ka-newbie ang ating troubleshooting. At sa mga gusto mag-comment, comment lang kayo kung may iba kayong katanungan sa ating ginawa. Sa abot na aking makakaya, isasagutin natin. Salamat sa panonood at God bless. Ayan, punta tayo dito. Yan o, pwedeng pakasalan no. Yan yung kanyang reverse. Reverse. Yan. So mahaba-haba yung ikot niya mga ka-newbie no. Mahaba-haba. 10 seconds ang kanyang ikot. So nag-reverse, nag-forward. So tingnan natin yung kanyang pinaka-belt kung talagang matibay pa. Ayan o. Ayan o, pwedeng pakasalan. Aray, masakit. So okay na mga ka-newbie yung ating ginawa.